Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-18 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang nakakaakit na si Doña Juana mula sa mga saknong 500 at 4 hanggang 530. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa patuloy na paglalakbay ni Don Juan sa kalaliman ng balon, natagpuan niya ang pinakamalalim na bahagi nito na naglalaman ng isang kahangahangang hardin, isang nakatagong paraiso sa loob ng Armenia. Ang lugar na ito ay puno ng sari-saring halaman at bulaklak, nagbibigay ng makulay at halimuyak sa kapaligiran. Nakita ni Don Juan ang isang malaking palasyo na yari sa ginto at pilak, kung saan ang kintab nito ay umaabot sa kaniyang paningin. Dito rin niya nasilayan ang kagandahan ng isang dalaga na walang iba kundi si Doña Juana. Nagulantang si Doña Juana sa pagdating ni Don Juan sa kanyang tahanan. Upang ipakilala ang kanyang sarili, lumuhod si Don Juan at nagpakilala bilang prinsipe ng Berbania. Humingi rin siya ng paumanhin sa dalaga dahil sa kanyang biglaang pagdating sa kanilang lugar. Nagpahayag si Don Juan ng kanyang pag-ibig kay Doña Juana. Sa kanyang kasiyahan, tinanggap at sinuklian ni Doña Juana ang pag-ibig ni Don Juan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Sa patuloy na paglalakbay ni Don Juan, natagpuan niya ang isang kahangahangang hardin sa loob ng balon. Nakita niya ang isang palasyo na yari sa ginto at pilak na kintab ay umaabot sa kanyang paningin. Nasaksihan niya rin ang kagandahan ni Doña Juana, ang dalaga sa palasyo. Nagulantang si Doña Juana sa pagdating ni Don Juan at nagpakilala ito bilang prinsipe ng Berbania. Nagpahayag si Don Juan ng kanyang pag-ibig kay Doña Juana na sinuklian ng dalaga. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang pangunahing bida na naglakbay sa balon at nakahanap ng pag-ibig. Doña Juana, ang dalagang nakita ni Don Juan sa loob ng balon na kanyang inibig. Dumako naman tayo sa tagpuan. Sa loob ng isang balon na naglalaman ng isang nakatagong paraiso at palasyo sa Armenia. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Dalita, kahirapan, karuwagan, kaduwagan o kawalan ng tapang. Marikit, maganda, namamalikmata, nakakakita ng ilusyon o mga bagay na hindi totoo, namambitan, nagsusumamo o nagmamakaawa, namumuhi, matinding galit o poot, nanggilalas, namangha o nagulat, sindak, matinding takot, yunggib, kuweba o lungga. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ito ay nagpapakita ng kabutihan at kagandahang asal ng isang prinsipe na si Don Juan. Sa kanyang pagkilala at paghingi ng paumanhin kay Doña Juana, ipinapakita niya ang kahalagahan ng respeto at kagandahang loob sa ibang tao. Itinuturo rin ng kabanata ang kahalagahan ng pag-ibig at ang kapangyarihan nito na magdala ng pagbabago. Ang pag-ibig ni Don Juan kay Doña Juana ay nagpapakita ng kanyang katapatan at determinasyon. Ang kabanata ay nagpapahiwatig ng konsepto ng destiny o tadhana. Maaaring itinakda ng tadhana na makilala ni Don Juan si Doña Juana sa kanyang paglalakbay, ngunit hindi nangangahulugan na dahil sa tadhana ay sila na ang magkakatuluyan sa huli. Ang kanilang pagtatagpo ay isang paalala na bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang tadhana na maaaring magdala sa atin sa iba't ibang landas. Ang pagkikita ng dalawang tao ay maaaring bahagi lamang ng mas malaking plano, ngunit hindi ito garantiya ng kanilang kapalaran o kinabukasan na magkasama. At diyan nagtatapos ang ika-18 kabanata ng Ibong Adarna, ang nakakaakit na si Doña Juana. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.